may pusong makatao. Kahit saan at kahit kailan, ang kanya ay serbisyo sa bayan. Di mo pansin, di mo dama, sa buhay mo'y bahagi ang aking ama. Tuloy-tuloy ang pagmamalasakit, hindi kailanman maghintay ng kapalit. Kaya naman karangalan ko, isigaw ito. Yawa ng tatay ko, yawa ng tatay ko, yawa ng tatay ko. Kawal ng tatay ko, handang ipagtanggol tayo. Sariling buhay itataya sa oras ng pangangailangan, para sa kapayapaan ng bayan. Di mo pansin, di mo dama, sa buhay mo'y bahagi ang aking ama. Tuloy-tuloy ang pagmamalasakit, hindi kailanman naghintay ng kapalit. Kaya naman karangalan ko, isigaw ito. Yawa ng tatay ko, yawa ng tatay ko, yawa ng tatay ko. Kawalang tatay ko, kawalang tatay ko, kawalang tatay ko.
At long last, matutuloy na rin ang pangako ko sa aking asawa na mag-a-abroad kami. Mag-i-enjoy kami. Sigurado yan. Basta ako, Jaime, maniniwala lang ako kapag lumilipad na ang eroplanong sinasakyan Huwag namin. kang mag-alala, darling. Matutupad yan. Pangako ko sa'yo. Judge, kailan niyo naman binabalak umalis? Well, as soon as matapos namin ang iyong asawa ang finalities ng mga kasong na desisyonan ko na. And I thank God because of Delia's efficiency as my clerk of court, hindi ako nagka-problema sa review ng mga kaso. Ay nako, Judge, reflection mo lang naman kami. Ang buong staff ng Branch 87 ay inspirado sa pagiging devoted at sincere mo sa judicial system. Kahit kailan, hindi kayo naging tiwali sa mga paghahatol ninyo. Thank you very much. Nakakalungkot naman isipin ang pagre-retiro nyo, Judge. Sana'y tulad nyo rin ang papalit sa pwesto nyo. Thank you too. Iba talaga kayo, Judge. Dapat mas magaling ang pumalit sa inyo. Higit sa lahat, Judge, kailangan marunong makibagay sa mga tao niya. Thank you very much. I appreciate that. Thank you. Oh, siya nga pala, Kathy. Anong year ka na? First year high school po, Judge, sa San Carlos University. Oh, that's a good school, huh? Very good. Pagdating ng panahon, Jaime, may abogada ka na. Abogada nga sana kung di naluloko sa paglalaro ng Game & Watch. Tay naman, naglalaro lang naman po ako pagkatapos kong gawin yung mga assignments ko. Oo nga naman, Jaime. Top 10 si Cathy sa school. Star section pa. Oo Ano nga ka ba po. naman? Oh, Judge, kinakampihan pa ng ina. Judge, nakahanda na pong hapunan. Oh, come on. Let's all have dinner. Tayo na. Kathy, Delia. Anong ibig sabihin nito? Masyado ka nagmalinis, Judge. Malaking kayamanan na inaalok sa'yo ng kapatid ko pero pinabayaan mo pa rin siyang mabulok sa bilangguan. Naging dahilan tuloy ng kanyang kamatayan. Kung tinutukoy mo si Augusto Salazar, pinag-aralan kong mabuti ang kanyang kaso. Malakas ang ebidensya laban sa kanya. Kaya nararapat lamang ang naging hatol ko. Ebidensya ba ang nakuha ang baril sa kotse niya? At kung saan siyang kinuha ang mga testigo. Ang sabihin mo, Judge, nalagyan ka ng kabila. Yun ang ebidensya. Ngayon, Judge, ako naman ang hahatol sa'yo. Ano yung lakad natin sa isang linggo? Tuloy ba yun? Sigurado yon. Mang Beto, Oh, Simon, bakit? may kailangan po sila. May sadya ka raw, ma'am. Meron. Pero dalawa lang ang sadya ko dito. Siya. At yun. Bakit?
Anong kailangan mo sa amin? Maaaring hindi niyo na ako namumukan. Dahil may 2 taon nang nakakaraan. Sa bahay ni Judge Di Mayuga. Ako lang ang natirang buhay. Kaya yung mga naririto na hindi kasama lumayo na. Dahil papatayin kong 2 ito eh. Paano yan? Kasama ako. Di itutumba rin kita. Amang! Ops! Amang, hinay-hinay lang! Mukhang naligaw ka, Amang. Ito ba ang Santa Quiteria? Ito nga. Kung ganon, hindi ako naliligaw. Amang, baka hindi mo alam na matagal nang limot ang lugar na ito. Mga naninirahan dito ay nagsilikas na. Buhat ng pamugaran nito ng iba't ibang uri ng masasamang loob. Yung bang tinatawag nating latak ng lipunan. Mukhang malalim ang layunin mo sa lugar na ito, Amang. Paano, Amang? Kung ang mga taong hanap mo ay hindi dito sa Santa Quiteria pumunta. Natitiyak kong dito sila pupunta. Kung kailan man yun, hihintayin ko sila. Ikaw naman, Ingkong. Mabuti naman at hindi ka natutuntun dito. Diyan ako lamang sa kanila. Kabisado kong pasikot-sikot sa lugar na ito. Kamay mo. Kaya kapag natutunugan kong nariyan sila, nagagawa kong umiwas agad. Kadalasan pa nga sinisimot ko yung mga tira nilang pagkain. At kung ano man ang naiiwan nila, dinidilihensya ko.
Mabuti na lang at hindi nila ginagalaw yung mga imahen sa simbahan. Sa ngayon, walang nangangahas na gumalaw sa mga yon. Kasi noon, may mga ilang tao ang lumapastangan sa imahen at ninakaw pa ang korona. Naibalik at naibalik ang korona, pero walang nakakaalam kung ano nangyari sa mga kumuha nito. Kaya yun siguro ang dahilan. Kaya pinangilagan ng simbahan. Nandiyan ba yung mga taong hanap mo? Iisa lang. Wala yung ugat. Estás? Edgar! Edgar, alam mo na? Wala eh. Hindi talaga nagbigay. Itinimple pa tayo sa NBI. Ganun ha? Dali dito yung dalawang yan! Dali! Mga matigas ha! Isosoli nating bangkay ang dalawang yan! Edgar! Ano? Tapusin ang mga yan! Mukhang papatayin yung dalawa. Doon na gaya ang putok! Rene! Talonin kong! Suko na kami! Sino ka man? Ano bang atraso namin sa'yo? Pinalagas mo kami. Maawa ka sa pamilya ko. Ako na ang kanilang inaasahan. Tiglop doon, ako lang mamakaawa.
Huwag mo lamang ako patayin. Ano ka? Hoy, pare! Pare! Pare, toka mo ngayon, ha? Oo, sagot ko dati to. Uminom lang kayo ng uminom. Sir, anong order niyo? Oh, yung dati namin bote. Bisa mo? O ano, magtatagal ba tayo rito? Huwag mo pare, pabisa-bisa naman eh. Mag-enjoy tayo. Pare, si Vicky, dali mo rito ha. Yung. Pre, Alex, may rock na naman yan. Sa palagay ko nga. Malalaman natin mamaya yun. Tsaka may party naman tayo dyan eh. Dapat lang siguro. Yun ang maganda ron. Walang gagalaw sa inyo. Ano ito? Sumama kayo sa akin ng mahinahon. Anong sinasabing to? At sino ka ba? Madaling tandaan. Mabanggit lang ang pangalan ni Judge Di Mayuga. Doon namatay ang pamilya ko. Ayoko nang maulit pa nangyari sa Talamban na kinakailangan pumatay pa ako. Kaya sumama kayo sa akin na mahusay. Pero may bago kayo kasama dyan ah. Hindi namin kasama. Parakto. Gusto kami dalhin. Siya pala dumali sa pinsan mo sa Talamban. Ikaw pala ah. Hindi mo ba alam Huwag na... kang makialam dito. Sila lang ang pakay ko. Bakit di ako makikialam? Eh, pinsan ko yun! Putang ina! Huwag na natin palamasin ang buhayan! Magandang gabi sa inyo, Doc. Magandang gabi naman. Salamat naman, Jaime, at nagpaunla ka sa pasabi ko. Doc, karangalan ko makatungtong dito sa bahay ninyo. Upo. Nurse. Opo. Jaime, hindi naman sa panghihimasok sa buhay mo. Pero kung iyong mamarapatin, Doc naman, sa simula pa bukas na tayo sa isa't isa. sa bagay. Mula nang magretiro ko, halos nasubaybayan ko na ang takbo ng buhay mo, Jaime. Alam kong masakit na tanggapin ang nangyaring trahedya sa pamilya mo. Na naging dahilan upang sumuong ka sa mga panganib. At singilin ang may pananagutan dito. Ngunit, may isa kang nakaligtaan. Sa propesyon natin, pangunahin ang sagipin ng buhay. Hindi upang putulin ito. Mabigat man sa loob kong ginawa kong mga paniningil.
Nagiging makatuwiran ang bawat galaw ko sa mga taong alam kong mapaminsala. Kabilang man o hindi, sa mga taong hinahanap ko. Hindi kita sinisisi. Kung higit na nangibabaw ang pagkasundalo mo. Pero sa pagkakataong ito, nabigyan mo na ng katarungan ang iyong mag-iina. Dapat lamang na harapin mo ang pagiging manggagamot mo. Higit na may kahantungan ka sa larangang ito. Kalimutan mo na ang lahat, Jaime. kahuyang ayaw inumdumi. Sa imong kaluoy inumdumi ako, tungod sa imong kaayo o Ginoo. Inumdumi ang imong mga kaluoy. Maayo ug matarong ang Ginoo. Sa ingon nini iyang gitudloan ang makasasala sa dalan. Iyang gitultulan ang mapaubsanon sa iyang dalan. Ang imong mga kaluoy, O Ginoo. Hi, sweetheart. Hi. Di Guzman, see you at GHQ tomorrow. Yes, sir. Hi, sweetheart. Sorry ha, medyo na-delay ako. Alam mo ba, yung nauna sa aming flight, ay nako, hindi yata marunong mag-golf ang mga yun eh. Dapat, bawal sa fairway ang mga ganon, di ba? Dapat sa kanila, mag-practice at mag-practice muna sila sa driving range. Okay lang yun, Menchu. Sorry talaga. Oh, what? Let's go? Alam mo, sweetheart, kinakantsawan ko na yung mga kaibigan ko. Ang sabi ko sa kanila, kapag hindi pa sila nagbigay ng mga pledges nila, hindi ko sila imbitahin sa kasal natin. Agad-agad ngang kumagat si Lily. Ang sabi niya, sagot na daw niya ang trip natin sa Europe pagkatapos ng kasal. Alam mo ba, si Dennis ang sabi niya, kung sakaling maisipan pa nating tumuloy sa Amerika, sagot naman daw niya yon. Imagine? Menchu, wala pa naman tayong napagkakasundoan tungkol sa bagay na yan. Oo nga
nga, sweetheart. Alam ko naman yun eh. Pero 8 taon ka nang nag-iisa. Di ba? Sana naman kahit papano natutunan mo nang malimutan ang mga sugat ng alaala. Harapin mo na magandang bukas para sa ating dalawa. Di ba, 2 taon na naman tayong may relationship? Sa loob ng panahon na yon, sigurado na ako na tayo para sa isa't isa. Alam mo ba, parang akong bata Lagi ko na lang naiisip kung paanong gagawin ko kapag kasal na tayo. Kung paanong pag-aasikaso ang gagawin ko para sa'yo. And all those other things. Alalahanin mo ang pangungulit sa akin ni Willie. Hindi raw siya titigil sa panliligaw sa akin hanggat hindi tayo kasal. Ikaw rin. Hindi ka makasagot, no? Dahil alam mong love na love kita. Konting panahon lang naman ang hinihingi ko, Menchu. Nasabihan mo na ba mga kasama mo tungkol sa birthday ni Papa? Oo, dadalo sila. Ang totoo niyan matagal na namin pinipilit si Menchu para makasama ka naman sa mga happenings namin. But you're always busy. Willie, you know naman how the military works, di ba? They don't have a set schedule. Minsan, nasa field operations tong si Jaime. Other times, he's in the hospital. Ako nga, I barely know where he is. Oh, by the way, I've heard you're an avid gun collector, Dr. Guzman. Jaime, please. Jaime, sorry. Isa pa yan sa mga karibal ko sa oras ko with Jaime. Yung gun club na yan, ako. Mahirap na karibal yan. You're telling me. Kaya, Menchu, why don't you join the gun club? I know a lot of women are participating nowadays. Oh no, Diba? I really don't think so. Guns really scare me. Oh, come on. Well, you know... Tita! Hi. Hi! Jaime, gusto ko rin makausap ng papa ni Menchu. Samahan na kita? Ano? Sabi niya silang 2 lang. Okay, you better go. Bika na. Excuse me. Excuse me. Bye! Okay. If my intuition served me right, I think I have some kind of idea what they're gonna talk about. Cheers! Cheers! Alam mo, Jaime, matagal ko nang binalak ang pag-uusap na ito. Mabuti naman at dumating ang okasyon na ito. I'm sorry, sir. Masyado lang ako naging busy, kaya hindi tayo matuloy-tuloy. Are you sure I can't influence you to join me? No, thank you, sir. Tatapatin na kita. Panahon na para pag-usapan natin ang kinabukasan nyo ni Menchu. The truth is, I'm very proud to have you as my future son-in-law. Salamat naman kung ganun, sir. Bilang paghahanda sa inyong pagsasama, kailangang matibay ang inyong foundation. You're a very good neurosurgeon. Kaya, ikaw ang mamamahala sa ospital na tinatayo ko sa Davao. Isang karangalan, sir. At nagpapasalamat ako sa inyong magandang alok. Pero bukod sa pagiging doktor, hindi ko maaaring talikuran ang pananagutan ko bilang sundalo. Jaime, mahaba na ang serbisyo ang binigay mo sa kanila. Dapat naman, bigyan mo ng pagkakataon ng iyong sarili para umasenso. Ginagalang ko ang inyong paniniwala. Pero ikinalulungkot ko, hindi ko matatanggap ang inyong alok. Sana maintindihan niyo ako, sir. Hindi ako nag-aapura. Pag-isipan mo ng mabuti.
How can you be so cruel? You can't even respect my father on his own birthday? Pinahihiya mo ba talaga ako, ha? Menchu, kahit sa anumang pagkakataon, yun din ang magiging sagot ko. Nagiging totoo lang ako. Hindi mo ba nare-realize, Jaime? Para rin naman sa atin to eh. Wala akong magagawa. Hindi ko maaaring baguhin ang saloobin ko. You're really so stubborn. Bahala ka na nga dyan. Tito Jaime, Oh, sila. medyo high blood si Tita Menchu. Oo nga eh. Ganun lang yun. Mamaya, wala na yan. Sana nga. Sigurado ko dyan. Sigurado ka, ako naman ang napapahirapan. Siya nga pala. How's your schooling going on? Okay. Good grades in history, algebra, chemistry, How's your philosophy. geometry? Tito Jaime naman eh. You know that I'm poor in geometry and you keep on rubbing it in, rubbing it, That's rubbing it precisely in. I'm rubbing it in. So you study harder. I do study hard, but it's talagang mahirap. Proving. I know mahirap. Konting tiyaga only. Gusto mo parang military. Ikaw talaga ako pala biro ka. Ay, Diyos ko. Tignan mo sina Dr. De Guzman at Sheila. Malapit na malapit sa isa't isa. Palibasa, wala nang ama si Sheila. Kaya sila ganyan. At saka nung namatay yung anak ni Doktor, kasing edad lang ni Sheila. Ganun ba? Tignan mo, nakakatuwa silang pagmasdan. Para silang tunay na mag-ama. Siya nga pala, Tito Jaime. Malapit nang mai-release yung aking recording. Ba, pwedeng pakinggan yan, ha? Siyempre naman. Maganda yan, ha? Siyempre, siguradong magaling yan. I know. Siya nga pala. I heard there are some boys making league out to you. Okay. Tito Jaime, you see those 3 guys over there? Those 3 over there? Yeah. Why? They're the ones who make Burma there in the house. Okay, ha? At Sheila, dun sa 3 yun, sino nakakalamang? Yung bandang dulong kaliwa. Okay. Pero alam ba nung dalawa na yung bandang dulong kaliwa lamang? Hindi ko sinasabi. Oh, ba't hindi mo sinasabi? Sayang yung mga tsokolating dinadala nila. Sabagay. Okay. Pupunta na ako dun, ha? Watch. Susundan ako ng 3 yun. Okay? Sige nga, sige. Okay. I love you. I love you too. Watch. Those days in Manila. Parang klase. Let's go.
Hello, sweetheart. I'm really sorry to bother you, pero I'm really worried about Sheila. She keeps on complaining about a really bad headache. And she keeps calling your name. Yeah. Okay. What's your impression, Jaime? Malamang meningioma. Who could that be? Sheila, you'll never guess. How's my beautiful Hi. little girl? Okay, I'm fine. Here, eating fruits, getting fat. That's good. Tito Jaime, Hmm. lagi ho akong nahihilo. Will this nauseousness ever go away? Day after tomorrow, you'll be fine. And don't worry, Sheila. You've got one of the best doctors in town. You hear that? You're the one who requested for your Tito Jaime. Yeah. Tito Jaime, I brought my new tape. You wanna hear my new song? Yes, please. Okay. Yaya, pakiplay nga yung tape. Sige na, Yaya, pakitugtog ng mapakinggan. Tito Jaime, will I really be okay? Don't worry. You'll be okay.
punta dito. Halika, uwi na tayo. Halika na. Wala ka na marami sinasabi, ha? Baka gusto mo hindi ka na makaparada doon sa pilahan. Dinadaan nyo naman sa takutan eh. Nagbibigay naman kami sa inyo kada linggo ah. Kaya lang ba't ganun? Tasan-tasan token nyo sa amin. Katunayan nga, yung kita namin, sa inyo lang lahat pupunta eh. Itong taong to masyado reklamador. Baka gusto mo dagukan kita. Bakit? Totoo naman ah. Hoy, hoy! Anong problema dyan, ha? Alis ka na dyan. Mang Pekto, ayaw magpaambon nito eh. Sino yan? Tenan? Ambon naman ng matigil na yan. Sige na. Akin na. Bibigay di. O yan. Uy! Si Dr. Lab! Tumitibok na naman ang puso ko. Tara, tara. Good morning, ma'am. Iba talaga ang arrive mo. Pag nakikita ko kayo, gumaganda ang mundo ko at damay ka na rin doon. Hoy, pakulaw. Pag nakikita naman kita, binabangungot ako kahit gising ako. Aba, Jerry, saan nagkagaling ang perang hiningi mo? Hindi ba't sa akin din? Stoy, tara, tara, tara. Ikaw talaga? Buti hindi ka sinuntok. Bakit? Ako lahat ng pabinyag dyan. Sa akin din ang galing lahat yan. Ma'am Pekto! Oh, tuloy kayo, tuloy. Halika, halika. Halika na. Tuloy kayo, tuloy. Pasensya na kayo sa mga bata sa labas, ha? Lalo na yan si Julius. O hindi lang kapatid ng pulis yun, eh. Mahirap na lang magsalita. Upo muna kahit nang makapagkape. Ay, hindi na kami magtatagal. O, ano ba atin? Kasi meron kaming medical mission dun sa kabilang barangay. Kung maaari ho sana, arkilahin namin yung 3 tricycle nyo. No problem. Basta huwag niyo lang kalilimutan yung driver, na abutan, at yung gasolina. O anong sa inyo? Mabait rin kasi Mang Pekto. Baka nga pati driver, libre pa. Naku. Ikaw talaga, Oski, oo. Hindi, pwede. Pwede libre driver. Pati gasolina, libre. Naku, Mang Pekto, mahalikan kita. Yun ang hindi pwede. Siya nga pala, si Dr. Policarpio, darating ba? Ay, hindi ho. Tuwing Sabado lang ho kasi ang schedule niya sa amin. Kaya nga, 1 beses lang sa 1 linggo ang panggagamot namin dito sa barangay. Kumusta na ho yung kaibigan niyo? Okay lang. O sige na ho. Mauna na ho kami. O sige, padaarin niyo lang ang tricycle dito bukas, ha? Opo. Okay. Sige ho. Sige po. Babahay kita. Sumama ka lang sa akin. Ay! Ano ba?
Brad, sorry. Ano sorry? Ang luwag-luwag ng daanan eh. Anong gusto mo palabasin, ha? Sorry. Hindi ko sinasadya. Ito, sinasadya ko! Bahala laban, ha? Miller! Miller! Sandali! Dante, ano ba nangyari? Binangga niya kami! Siya na nga may kasalanan! Kumakasa pa! Grabe naman yung mga yun, kuya. Ganong kababaw na dahilan? Nambubog na sila? Palagay ko hindi lang doon. Nainggit sila. Dahil napansin nila si Jaime na galante. Tip dito, tip doon ang ginagawa. At kung gumastos, parang wala nang bukas. Baka nayabangan, kaya napagtripan. Pero tahimik naman kung uminom ito eh. Tsaka napansin ko, may pinag-aralan. Mahahalata mo naman sa kilos niya eh. Eh bakit ba napunta yung taong yan dito sa lugar natin? Sabi ni Mang Pekto, kaibigan niya raw galing sa Bisaya. Malaki raw ang naitulong sa kanya noon, kaya hindi niya matalikuran. Eh ang napapansin ko, lagi na lang umiinom yung taong yan eh. Basta ba walang ginagawa masama eh. Anong pakialam natin doon? Mabuti pa, kuya. Puntahan mo na si Mang Pekto para masundo na siya. Totoy, itingala mo lang yung ulo mo ha. Tapos pisil-pisilin mo yung ilong mo. O etong bulak. Huwag kang gagalaw ha. Diyan ka lang. Opo. Itutuloy pa ba natin yung mother's care? Oo, ituloy natin dahil nakausap ko na si Dr. Esteba. Siya ang gagawa ng seminar. O, relax lang po, misis, ha? Okay naman po ang presyon ninyo. Magandang araw sa inyo. Basta wag lang ho kayo magpapagod. Tsaka magbubuhat ho ng mabigat. Masama ho sa inyo yun. Oh, Jaime, kumusta ka na? Mabuti na. Siguro hindi mo na alam na sa bahay ka dinala ni Kuya. Nakakaya nga. Si Pekto nga nagkwento sa akin. Salamat sa pag-aasikaso niyo sa akin. Wala yun. Siguro bawas-bawasan mo yung pag-iinom mo. Napag-iinitan ka eh. Basta ho sa isang araw, babalik ho kayo dito, ha? Ano yun? Nosebleed? Oo. Mainit kasi ang panahon. Uso yan ngayon. Kasi doon sa lugar namin, ang pasyente pinututungo. Mas mabilis ang lunas. Ganun ba? Naaampat ka agad yung dugo. Nga pala, maganda. O, Lamdo! Tama! Tama ka! Wala ka galaw! Ikaw! Doon! Tama! Ay, tignan mo! Ay, sus, Mariose! Ay! Naku po! Tayo! 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 Pinahirapan mo pa ako! Nasabit ako sa sugal, Julius! Kailan galaw ko yung para sa'yo? Ibabalik ko naman yung pera sa'yo eh! Sa makalawa! Ano sa makalawa? Ngayon ko kailangan! Wala akong mabibigay sa'yo, Julius! Hindi na pinatatagal yan, Julius. Pinahirit mo pa eh. Talo pa na natin. Kilala mo ako. Iba akong katalo. Pag sinabi ko, ginagawa ko. Kung hanggang mamaya, hindi mo may balik ang pera ko, damay pati pamilya mo. Ha?
O kayo? Anong tinitingin-tingin ninyo? O ikaw? Bakit? Ha? Tara! Ano to? Hindi na tama to, Julius. Hindi na patas yung atian natin. Gusto mo sa'yo na lang eh. Oo nga naman, Julius. Mga tol, sa susunod, kayo ang bumoka. Hindi yung puro lookout lang kayo. Alam nyo, madali lang naman akong kausap eh. Kung ayaw nyo sa tropa ko, bumaklas kayo. Uncle Julius, nasa iyo para sa akin? Ano sa'yo? Baka tamaan ka sa akin, ha? Anong tamaan? Tignan natin kung sino matamaan sa atin dalawa. Aba, itong hilaw na kutong lupang to, ang tapang mo! Ikaw ang kutong lupa. Sige, sige. Ano yan? Bakit? Bakit? Eto si Lito nang gugulo eh. Kumusta na? Ayos naman, kuya. Yung para sa akin. Eto, kuya. O, ikaw. Uwi ka na, ha? Opo, tay. Oh, yung para sa akin. Ano para sa'yo? Nakita mo wala na kayo. Paripekto! Paripekto! Ang kumpare mo inaatake na naman! Nagkukumpulsyon! O, Maring Pilar, bakit? Paripekto! Tulungan mo ako, pare. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Ang kumpare mo, inaatake na naman. Nagkukumpulsyon na naman. Nagkukumbulsyon na naman? Tara, punta natin si Connie. Sama namin kayo. Sige. Chong! Kayo ng doktor. Naku, paano to? Chong! Pararyo, pati! Naku, Chong! Lumayo kayo. Bigyan nyo ng hangin. Alalayan nyo lang ang hawak na hindi tumama ang katawan sa matigas na bagay. Kailangan ko ng kutsara at unan. Hawakan niyo mabuti! O, ano pa hinihintay nyo? Kumuha na kayo. Kunin nyo na. Chong! Chong! Dali na! Chong! Hawakan niyo! Eto! Dali! Oh! Oh! Chong! Hindi ko nga maintindihan eh. Ngayon lang inatake si Boyet ang ganyan katindi. Connie, awa ng Diyos ay nakarao si Boyet. Hindi na siya kinukumbulsyon. Sino ho naglagay ng kutsara sa bibig niya? Si Jaime. Bakit, Connie? May problema ba? Wala ho. Ito nga ang tamang procedure dito eh. Nagawa na ba siya ng EEG? Anong sabi mo? Sabi mo? Jaime, saan mo naman natutunan yung first aid na yan? Nagtrabaho yun sa veterinaryo kay Dr. Mudomo. Oh, trabaho yan. Oh, Jaime. May nalalaman ka pala sa panggagamot. Baka naman pwede mo kaming tulungan sa aming community work. Oo nga naman, Jaime. Kulang kami sa volunteers eh. Oo nga. Ano, pwede ka ba? Pwede. Pwede. Oh, yun naman pala eh. Ito yung mga... Wala ka na ginawa kung di ba? Sige po. Sis! Natakbo ka niya ako yung asawa! Ay, tempra. Araw-araw ko, iibigin niyo yung gamot Ayan ang na gamot, reseta ha? ko sa inyo. Bibi na yan. Baka ikaw hindi pa painom yan. Ang problema, maghihirap sa inyo. Naku, misis! Naku, manghuhula para sa ako. Anong sasabihin ako, ha? Oh, sabi ka? Bakit? Lalo kang pumapangit. Naku, kung ako makapagpipigil sa iyo. Naku! Nagigil talaga ako sa iyo! Masakit ba to? Hindi. Ito. Hindi po. Aray! Dito. Aray! Kailangan pa ba yan? Kailangan, Julius, para mapacheck yung blood count, para sigurado. Kitam, parang kagat lang ng langgam. Hindi, talagang matapang na bata yan si Lito.
Talaga, kagat nga ng aso, hindi ako natatakot. Diyan pa. Nako, kaya pala kanina. Namumutla ka. Ano namumutla? Kulay ko yun, ha? O sige na, kulay na kung kulay. Kulay suka. Wala ka lang masabi. Alam mo, Mencho, nag-aalala kami kay Willie. Imagine, for the past 2 weeks, he's a different man. Laging wala siya sa sarili niya. At laging mainit ang ulo. Ay, nako. Ewan ko nga ba sa lalaking yan. Bihira na nga akong bisitahin sa bahay ngayon eh. Alam mo, napapansin ko, during our operations, nangangatog yung kamay niya. Ha? Mabuti na lang walang nangyayaring masama. Talaga? Yeah. Talaga? Well, I hope he's not into drugs. Basta dyan ka lang. Well, I think I better have a talk with him. Yeah, you better. Excuse me. Hi, Willie. Hi, Gina. Mencho, kumusta ka na? I'm okay. Gina, pwede ba munang makausap si Willie sandali? Sure, why not? Thank you. Dito ko lang. Akala niyo hindi ko alam na akong pinag-uusapan niyo to. Willie, nag-aalala lang naman kami sa'yo eh. Medyo kakaiba ng kasing kilos mo. Are you okay? Ba't kasi ako lang napapansin niyo eh? Ba't hindi na lang buhay niyong pakialaman niyo? Alam mo, concerned lang naman kami sa'yo eh. Baka kasi may problema ka at makatulong kami. Tulong? Ako? Naging importante ba ang damdamin ko sa inyo? Huwag mo akong patawarin. Hindi mo alam sama ng loob ko eh. I'm a good doctor. A damn good doctor. The best. Pero napansin ba ng papa mo to? I was hoping na ako mamamahala sa ospital dun sa Davao. Pero sinong inalok nun? Ang Dr. De Guzman na yun. Ba't wala na bang karapat-dapat kundi ang taong yun? Willie, matagal nang tapos yun eh. Oo nga naman, Willie. Para sa'yo tapos na. Sa akin, hindi pa. Nandito ko pa rin siya. Nandito pa rin siya. Narinig ko pa rin siya. Narinig ko pa rin siya. Hindi ko dapat ginawa yun. Walang malay yung nurse na may pampatulog yung nainom niya. Mahimbing na mahimbing ang tulog ni Sheila noon. Kitang-kita kong nasasaktan siya. Tamang-tama ko ang hirap na dinanas niya. Hindi pa rin bali sa ulo ko. Hindi pa rin wala. Hindi pa rin bali sa ulo ko. Ginawa ko kay Sheila! Pinatay ko si Sheila! Hindi ko alam kung ano pumasok sa ulo ko eh. Hindi mo alam ang pinagsasabi mo, Willie.
Pinatay ko siya. Wala ka sa sarili mo. Pumasok ko sa kwarto niya. I poisoned her. No. No. I poisoned her. No. No. Sorry. No. I'm sorry. No. Please forgive me. No. Totoo kayo sinasabi. Teka lang, ha? Oo naman. Ganda pa ang babae natin. Inom kayo ng inom, ha? Jaime! Napasyal ka? Oo, may ginamot si Dr. Policarpio dyan sa may bandang Riles. Eh, hindi may iwan-iwan yung pasyente. Ginabi kami, kaya naisipan kong dumaan dito. Halika, may bote ako rin. Hindi, kape lang. Ah, kape. Halika. Alam mo, Jaime, naikwento sa akin ni Connie na tumutulong-tulong ka raw sa gawain sa barangay. At nagbabahay-bahay pa raw kayo. Babi, kape nga, ha? Oo, sir. Natutuwa nga ako at naging bahagi ako sa paglilingkod ni Connie. Aba, marami nagugulat. At marunong ka pa raw ng first aid. Konti. Upo ka. Iwan muna kita, ha? Titingnan ko lang yung pinadeliver kong alak. Ha? Sige. Pre! Ayos ah. Waiter! Tante, hindi ba yung ginulpi natin nun? Hoy! Halika nga! Hindi ba ikaw yung nilampaso namin dito sa sahig? Pasensya na kayo. Nakainom ako noon eh. Siguro naman, natuto ka ng leksyon, ano? Oo. Masakit lang na leksyon eh. Sige na. Bumalik ka na ron. Okay, diba? Pare, ganda nun, no? Bakit, no? Sir, ano po ang order Ano? niya, Ba't sir? ang tagal-tagal mo? Kasi po may ginagawa po ka sa loob, sir eh. Ah, konsensya! Hindi ba sinabi ko? Pag dumating kami rito, nakahanda na yung bote ko rito! Ha? Ano? Dali mo! Okay, pare. Akin yun, ha? Yun! Table natin yan. Okay mo ka, pare. Okay mo. Bossing. Hindi yata maganda yung ugali mo na kinakayang-kayanan mo yung walang kalaban-laban eh. Bakit? Nagre-reklamo ka? Gusto mo tamahan ulit? Kung tatama kayo ngayon, Ang tindi pala nung kaibigan mo. Alam mo, Connie, may nangyari sa club kagabi na ikagugulat ninyo. Bakit? Ano ba yon? Alam mo, nahihiwagaan ako sa Jaime na yun eh. Abay, binalikan niya yung mga tao ng bugbog sa kanya noon. At pinagugulpi. Walang nagawa mga yun. At alam mo, sa nakita ko, kulang na lang sabihin na dumaan sa matinding training ang taong yun. Ako mang kuya, nagtataka kay Jaime. Parang may naintindihan siya sa panggagamot. O diba naging helper nga daw yun ng veterinaryo sa kabayo?
Siyempre, doon na matututo yun. Pero ate, iba yung sa hayop, iba yung sa tao. Basta meron akong ibang nararamdaman kay Jaime. Pati ako hindi ko mapaliwanag. Anak, umuwi ka. May pasok ka mamaya, ha? Tabi! Tabi! Ay! Teka! Halika dito! Julius, pasensya ka na. Naubos ang sweldo ko eh. Alam mo, ang dami mo sinasabi. Baka gusto mo hindi ka na makadaan dito. Julius, pakiusap. Sa isang linggo magbibigay ako. Suwak! Huh! Bakit? Hindi na tama yung ginagawa ninyo eh. Hoy, huwag kang makikialam dito, ha? Ang lakas ng loob, tol, ha? Hindi ka kabisado. Sisinuhin mo yung kaharap mo, ha? Baka hindi mo kilala kuya ko. Alam ko, pulis. Bakit lisensya na ba yun? Para mga abuso kayo? Tol! Ang bigat naman nito. Gusto ata ako masa. Hindi yata nito alam na dalawa na napapatay ng utol mo eh. Eh ano ngayon? Baka gusto mo maging pangatlo. Hindi pwedeng mangyari yun. Ah, ganun, ha? Aray ko! Oh, sige, oh. Hindi ako makahinga. Aray ko, baka mamatay ako dito. Jenny, dalhin niyo ako! Baka mamatay ako dito. Dalhin niyo ako sa kuya ko! Bumili ka ng 4 na iskilan, ha? Dok. Iinumin mo lang yun pag sumasakit. Huwag ka munang malikot. Laro-laro ngayon. Mrs., huwag niyo kakalimutan na Tony. painumin siya ng isang gamot. Ubus na nga Bago pala siya yung stock natin ng matulog. aerosol. Pwede ka na umorder ulit. Sir, baka Basta pwede ko huwag na mong babasahin yung sugat mo. Okay. Sa makalawa, bumalik ka rito para makita ko uli yan. Yan, kuya, oh. Yan ang upak sa akin. Hoy! Ikaw! Lumabas ka dito! Yan, kuya. Ano man talaga ang gusto mong palabasin, ha? Tayo ka lang dito eh. Nagpapaandar ka na? Sa dinami-dami ng tao rito, kapatid ko pa ang tinalo mo? Tinanong mo ba sa kapatid mo kung anong pinagmulan? Hindi na importante yun. Nagkamali ka na sinagasaan. Sarge, pakiusap lang. Baka pwede natin pag-usapan to na maayos sa loob. Huwag kang makialam dito, Connie, ha? Alam ko ang ginagawa ko. Dapat lang na panagutin ko ang taong ito. Wala akong dapat panagutan. Umawat lang ako eh. Awat ba nakit ka? Ako nga ang pulis, hindi ko ginagawa yun eh. Pulis nga! Kaya gampanan mo pagka-pulis mo! Itong kapatid mo, bantayan mo sa ginagawa niya pananakot, pangungotok at pangugulpit sa mga tao rito. At sinasangkala yung pagka-pulis mo. Ang ibig mo sabihin kung sinsidor ako? Hindi ba? Puta. Gusto mo itumbak kita rito? Madaling sabihin yan eh. Hindi mo lang alam, Sarge. Hindi tayo talo. Oh, bakit di mo sinabi agad? Hoy, pulutin mo ang mga bala! Hello? Hello? Si Dr. Policarpo ito, no? Nandiyan ba si Sarge? Ay, Doc, wala ho dito kuya ko eh. Naka-duty ho. Si Julius po to. Ano pong kailangan ninyo? Oh, Julius. Tinawagan ko na si Connie. Papunta na siya dyan. Kailangan matingnan niya si Lito. Oh, kumusta na ang pamangkin mo? Nasa taas po eh. Medyo giniginaw po at nilalagnat. Pero pinahigop ko na mainit na sabaw.
At kinumutan ko na rin mabuti. At, yun, binabantay-bantayin ko na rin po siya. Sandali lang po, ha. Tuloy! Doc, si Connie pala nandito eh. Si Doc. Hello, Doc? Oh, Connie. Katulad nung nasabi ko sa iyo kanina, nasa alarming stage na ang blood count ng bata. Ang fever at chilling na sinabi ni Julius ay symptoms na any moment maaaring pumutok ang appendicitis. Kailangan madala na agad niya sa ospital. Baka kailangang operahan na yan. Yes, Doc. Julius, meron bang kapote o kaya jacket si Lito? Pare, may bagyo ba? Wala. Huwag niyong pansinin yun. Ang mahalaga, umiinom tayo. Ayaw ba talaga uminom, Jaime? Huwag na muna. Alam mo, Jaime, kapag ganitong Teka. umuulan... Oh, sila ko dito ah. Ba't sumugod sa ulan? Hoy! Connie! Connie, bakit? Kailangan namin dalhin si Lito sa ospital. Nag-aalala si Dr. Policarpio sa kalagayan niya. Mataas na ang blood count. Kaya kailangan na siyang operahan. Ito nga, giniginaw na yung bata. Malabo po na mailabas yung bata. Wala na maglalabas na sasakyan dito sa atin. Hanggang bewang na yung baha doon sa labasan eh. Meron ba kayong mga gamit sa klinik? Oo, meron. Bakit? Kaya, bigyan mo siya ng Demerol. 50 milligrams IM. Opo. Si Jaime? Doktor? Pero, espesyalista sa... Yung masakit sa utak. Yung bang Neurosurgeon? Yun nga. Connie, will you assist me? Mabuti tumila ulan. Ayun oh, kita na ang buwan. Isipin na lang. Naging katukatulong lang namin siya sa klinika. Bakit ho nagkaganon? Mahabang kwento ko, ni. Si Jaime may inoperang bata sa Cebu. Yun ay namatay. Sa kanya sinisisi yun. Yung bata ay malapit sa kanyang puso. Kaya masyado niyang dinamdam. Kaya yun, nauwi sa painom-inom. May pamilya ba si Jaime sa Cebu? Yung pa nga isa eh. Kala ko, laseng ko lang yung pala, doktor. O hindi ba? Hindi lang yon. Major pa sa army. Boss, sandali lang ha. Sandali lang. Jaime. Oy, Pekto. Ang bigat pala nitong kaibigan mo. Wala ka malang nababanggit sa amin.
Mamaya na lang, Mari Pilara. Ay, meeting mo. Ayun kay Dr. Romero, kaya niya raw nagawa yun dahil professional jealousy. Kaya niya nalason yung batang inopera mo. Mahirap din kalaban niya kung sesi. Pero alam mo, Jaime, nung mabasa ko yan, hindi ko malaman kung tatalon ako kung anong gagawin ko sa tuwa. Alam ko naman kung gaano hirap ang dinanas mo sa pagpasa ng problema niya. Pero ngayon, Jaime, malaya ka na. Magandang araw sa iyo, Major. O, Sarge, Sareto, naligo ka. Hindi, talagang sinadya ko si Major. Galing kasi ako sa ospital Okay na raw ho yung anak ko. Pwede na raw hong ilabas. Marami pong salamat, Major. walang anuman, Sarge. Sarge, mali sana Pag-uwi mo na ang mga inaasal mo. Wala na ho yun. Pasi na ho yun. Major. Pambawi. Jen, saan ba din ang puto? Divisoria o Balintawa? Ekto, parehas na ako ngayon. Biro lang. Bossing, may tama si boss. Tuloy. Ito. Sa taas. Dali kayo. Doon ka sa kwarto. Sa kabila. Ano bang nangyari? Nakaengkwentro namin ang mga parak. May mga tao nga kami nalagas Ang inaalala ko si Bossing. Hindi siya pwedeng dali sa ospital. Matitimbrihan tayo doon. Ay, hindi problema yun. May kilala akong doktor. Taga may gawayan. Gusto mo dalhin natin si Bossing doon Hindi natin alam kung gaano kagrabe ang tama ni Boss. Kapag binahin natin yan, baka doon pa siya madali. Siya pala. Doon sa kabilang barangay. May nabalitaan ako. Inoperahan ng isang bata. Sa Pinicities. Yun, baka pwede yun. Akala ko ulcer na Pwede nga mauwi yun doon kung hindi pag-iingatan. Sabihin mo sa misis nyo, huwag magpapalipas ng gutom at yung gamot na binigay ko. Oo. Pasensya no sa abala, Dok. Inumaga ho tuloy kayo. Walang anuman yun. Hector, Sige. Salamat Dok, salamat ulit. Sige. Naku, Jaime. Umpisa pa lang yan. Aaraw-arawin ka ng mga tao rito. Naku, baka yung sinat konsulta sa'yo. Alam mo naman ang mga tao rito, mahilig sa libre. Uy, iniwan ko bang bukas to? Malamang. Sino sa inyo ang napabalitang
umopera ng appendicitis. Noong nakarang gabi. Siya yung doktor. Boss, nandito na yung gagamot sa inyo. Bossing, inintay pa kasi namin kaya kami nagtagal. Huwag akong titigan mo. Yung sugat ko ang tingnan mo. O ano? Mamamatay ba ako? Hindi. Mabubuhay ka pa. Kamusta naman pakiramdam niyo, boss? Ayos naman. Mahusay at tayo na ako ni Adjong. Mukhang may nalalaman. Hindi nga tinahe. Parang tsani nga lang ang ginamit. Anong ginagawa ng tao? Nagkakape. Boss! Ano ang gusto mong kainin? Kahit ano. Kahit ano naman pwede mong kainin eh. Basta tuloy mo lang ang gamot, boss. O, Ma'am Pekto, galing ako sa bahay ninyo. Sabi nila, dito ko kayo makikita. Si Jaime ho nasaan? Ay, hawakan mo ito. Sandali lang, ha? Bakit ho? Connie, Merong mga lalaki nagpunta sa bahay kagabi. sa pilit ang sinama si Jaime. Pero isa rin kilala ko si Adjong Tulak. Eh, bakit hindi nyo tinawag ang pulis? Ay, hindi pwede. Yun nga hinihingi kong payo sa mga kaibigan ko na kung ano dapat kong gawin. Pero sabi na huwag daw akong kumilos dahil delikado. Bonnie, tanghali na, hindi pa ba tayo lalakad? Kung ano man gawain nyo, ipagpatuloy nyo na at malalaman nyo kung ano mangyayari. Mang Pekto, kung ano man ang balita, ipaalam niyo ho kaagad sa akin. Oh, sigurado. O sige, Sige. ho. Mauna na ako. Malalaman mo. Ay! Lumayo-layo ka nga sa bintana. Kayo naman, pinababayaan niyo lumapit sa bintana. Mamaya may makapansin pa dyan. Boss, hindi na tayo dapat magbaba dito. Hindi malayong mahalata nila na may ibang tao. Oo nga, bossing. Ako nga hindi ko pinalalabas si Pilise. Baka madulas eh. Mamayang madaling araw sisiba tayo. Paano yung taong yan? Itumba na. Kaya lang disimulado ah.
Saan ka pupunta? Titignan ko sana yung sugat niya. Hindi na kailangan. Ano? Nakatakas, bossing! To si P.O. Santos ay awol. Dati namin kasama sa pulis. Na wanted dahil sa serye ng highway robbery. Ito naman si Leonardo Salazar. Ay kasama sa listahan ng most wanted. Di ba yan yung dating leader ng Notorious Gang na nag-ooperate ngayon sa Kabisayaan? Sa huling feedback namin, sir, lumipat sa Mindanao at nabuno sa big time hold-up at kidnap for ransom. Katunayan nga, sir, malaki nakapatong sa ulo ngayon yan, Nandito na pala ngayon yan. Jaime, puro pala hindi pa huhuli ng buhay yung mga yun Ang hindi ko lang maintindihan, bakit walang record tong adyong tulak na ito? Mukhang malakas sa itaas Pekto. Ang Leonardo Salazar na yun, ang pumatay sa aking pamilya. Hindi ako matatahimik hanggat buhay ang taong yun. Alam mo, Jaime, nasisiguro kung si Adyong pa rin na magiging daan para matakpuan mo yung taong hinahanap. Hamo, ipatatrabaho ko sa mga bata ko. Kahit saan siya magtago, tsak na maamoy siya ng mga yun. Uwi muna ako ng Cebu, Pekto. Kung may balita, paalam mo kagad sa akin. Oo. Kilala niyo ako. Pare-parehong likaw ng bituka natin. Ba't hindi niyo pa sabihin ng buo? Ang totoo niyan, Berto, wala pa naman detaling binibigay si boss. Pero ang malinaw, big deal yun. Na kapag nadali namin, pwede nang maglaylo ng ilang taon. At buhay pa ang grupo. Huwag kang mag-alala, Berto. Sa tagal naman ang pinagsamahan niyo ni boss, imposible namang hindi ka maambunan. Hindi lang ambon, bagyo pa. Beng! 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 Boss, nandito kami sa taas. Natatandaan niyo ba yung taong gumumot sa akin sa bahay ni Ladyo? Kilala ko ang taong yan. Kilala niyo, boss? Paano nangyari yon? Ngayon lang naging malinaw sa akin na siya ang taong nakita ko sa bahay ni Judge Di Mayuga. Alam kong may napabalitang may isang taong nakaligtas. At may posibilidad na siya ngayon. Baka nagkakamali ka lang, boss. Baka naman nakakamukha lang. Hindi. Nasisiguro kong siya ngayon. Kung tama ang hinala mo, boss, hindi rin kaya siya ang bumuelta sa mga bata mo noon? Kung sa pagkakakilanlan, tumutugma siya sa mga kwentong kumalat sa Talamban. Ngayon ko lang naintindihan kung bakit gano'n na lang ang pagkakatitig niya sa akin. Nardo, para hindi nyo problemahin kung sino ang hayop na yon, hanapin nyo, patayin nyo. Doktor, may tawag galing ng Maynila. Salamat. Hello. Hello, Jaime. Si Pekto to. Pekto. Hawak ng mga bata ko si Adyong. Anong gagawin namin dito? Kailangan desisyon mo.
Basta't huwag mong paggalaw at pabantayan mo mabuti. Sisikapin kong makabalik kagad. Okay. Sweetheart, alam kong nabigla kang makita ko dito. But that was my intention. I wanted to surprise you. Buti na nga lang sinabihan ako ng kaibigan ko sa airport na dumating ka na eh. Sir? Pakibaba yung 2 bag doon. Sweetheart, I'm so sorry. Please forgive me. Alam ko namang hindi ikaw ang nagkulang eh. Ako. Hinusgahan kita kagad. Pinagdudahan. I'm sorry. Maybe we can start all over again. Kalimutan na natin ang lahat. And this time I promise you, I'll never ever doubt you again. Alam mo, Mencho, marami ako natutuhan sa buhay mula nang lumayo ako rito. At ang isa ron ay paano harapin ang katotohanan. Kahit na anong bigat nito. Anong ibig mong sabihin? It's all over, Mencho. What? I gotta go. Jaime, bumalik ka dito. Hindi pa tayo tapos mag-usap. Come back here. You can't do this to me. How dare you? I'm gonna make you regret this for the rest of your life. Mentor! Hoy! Mentor, yeah. Nobel, anong balita? Wala. Masyadong reklamador. Ang daming hinihingi. Gusto mo, upakan ko na eh. Adyong, konti lang naman ang hinihiling namin. Magsalita ka na. Saan ko matatagpuan si Salazar? Hindi ko talaga alam. Nung huling magkita kami, nung ginamot mo siya. Pagkatapos nun, hiwa-hiwalay na kami. Tekto, mukhang walang mangyayari dito. Pekto! Lalusin na natin yan! Bel, ataduhin mo na. Ako na bahala. Teka, sandali! Sandali lang! Magsasalita na ako! Kakanta na ako! Pinatagal-tagal mo pa! Saan ko matatagpuan? Talagang hindi ko alam, pero meron akong naulinigan na barko eh.
Katapusan ng buwan. Yun ang narinig ko eh. Batangas. Anong pangalan ng barko? Anong pangalan ng barko? Thank you for your concern, Major. Pero wala kang dapat ikabahala. Nandiyan ang security force ko. At meron pang nag-radio message sa akin kanina na meron pang reinforcement na darating. Kapitan, kung di mo mamasamain, meron bang mahalagang bagay o kargamento na lula nitong barko? Meron. Sa safety deposit box, antique jewelries, paintings, na i-display daw sa isang museum sa Makati. You don't have to worry, Major. We are very well secured. Kapitan, may dumarating. Malamang yan ang reinforcement. Morales. Si Kapitan ito, yung leader na reinforcement. Pakyatin mo rin sa bridge. Yes, sir.
8 taon na 4 na buwan, 3 araw inintay ko oras na ito. Pekto! Ang baril! Ang lahat ng aking dala, ang sanhi ay ikaw. Kung may bukas ang tinatanaw, dahil may isang ikaw, tunay at upang bawat sandali ay upang muli-muli ay ang mahalin ay Letrang N. 45. 45, Binarel. Sa letrang I. Ay! Dispirasang Pasko. B. Bigo. Ano, meron? Wala, 0 lang. Dito. Puro ka na ba dyan? Wala pa yan. Sa letrang He. He, babang he! 25. 25, 55. Ano? Sa letrang N. Ene! 39. 39. Wala pa ba? Letrang B. Be! Dos. Dot! Mga Ime! Wala pa rin. Jaime, oh. Oy, naku merong maligaya yan. Major, pwede ba ituloy itong bigo? Letrang O. 65.